Ladies and gentlemen, Undersecretary Claire Castro, the Palace Press Officer. Magandang umaga, Malacanang Press Corps. Welcome sa ating press briefing ngayong araw. Simulan natin sa good news na hatid ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bagong Pilipinas. Masigabo ang pagtanggap at puspusan ang papasalamat ng ating mga kababayan na nakikinabang ngayon sa 20 pisong kada kilong bigas na nabibili sa mga kadiwa stores ng ating Pangulo. Kwento ng ilan sa mga pumila sa bahagi ng vulnerable sector sa Cebu, malaking tulong sa kanilang ang patok na budget na bigas. Mas napagkakasya na daw nila kasi ang kanilang mga gastusin sa pang-araw-araw nang hindi nabibitin ang pagkain ng kanilang pamilya. Nasa 10 hanggang 20 pesos kasi ang natitipid nila ngayon sa bigas, na pwede nang gamitin sa ibang pangangailangan tulad ng gamot. Samantala, excited naman ang mga kababayan natin sa iba't ibang lugar na mabili ang mga mas murang bigas na handog ni Pangulong Marcos Jr. At para bigyan tayo ng paunang assessment sa rollout at pagpapalawak ng 20 pesos kada kilo na bigas na program na ito, kasama natin ngayon si Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. Good morning, Sec. Good morning, Sec Claire. Magandang umaga ho sa inyo lahat. Well, nandito na ho yung 20 bigas, no? Meron na. At roll out natin to and I have the details here and well, I think I'll ask for yung mga questions yun na. Thank you. We can now open the floor to your questions. Tuesday New, DZBB. Good morning, Secretary. So far, sir, mga gaano na karami po yung na-dispose natin na tig 20 pesos na bigas? And I understand sa Kadiwa stores lang po muna ito and for vulnerable sectors, ano po, kailan po mai-open yan for all, rice for all, the 20 peso rice? Well, base sa utos ng Pangulo natin, no, si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at na iparamihin na ito kaagad at i-implement kaagad sa Cebu. Basically, nasa 37 LGUs na tayo of Cebu, no? At nakabenta na tayo ng almost 12,000 sacks na since for this week. Sa mga Kadiwa stores natin na 34 Kadiwa stores, medyo konti pa lang dahil we started with a few nung Lunes, tapos nung Wednesday, ngayon nasa 34 na tayo, pero well, kita naman natin na medyo natutuwa ang mga tao at tuloy-tuloy naman. Ang problema namin na ina-address ngayon yung haba ng pila, no? So, we have ordered na bibisita ako, iikot ako mismo at para ma-address nga, magdagdag ng silya, maglagay ng electric fan kung hanggat kaya may kuryente, maglagay ng mga trapal o tolda para maano sa init. Alam niyo naman mainit ngayon, kaya i-address ho natin yan para maging mas maganda yung experience ng ating mga mamimili. Follow up lang, sir. So far, sir, ilan na yung naipalabas ninyo from NFA warehouses at sasapat po ba ito para masustain yung program? Definitely, we ang total natin yan, we have 1 million sacks available, no? Na milled rice na yun, newly milled rice. From Mindoro, nakapagpadala na tayo ng barko sa Visayas. Unang barko dumating na sa Cebu. May pangalawang barko na aalis this week papuntang Bohol. Galing sa Mindoro yon. Yung Iloilo naman mukhang nagbebenta na. But of course, ang problema natin ngayon is yung election na hold nga tayo sa election ng sayang nga ho yun ng 10 days. Then ngayon may mga nanalo, may natalo. At of course, like sa Cebu, there's still a question kung itutuloy ba ng bagong gobernador yung programa o hindi. Sa Bohol naman, yun ang mukhang susunod na pupuntahan natin at fina-finalize na yung schedule tsaka yung stocks na meron na doon at magla-launch sa Cebu, Southern Leyte, and others, no? Yun, isa pang follow-up nga, sir, yung mga bagong luklok na mga LGU na nasa kabilang kampo, susuportahan po kaya ito para magtuloy-tuloy lang yung programa?
Nakausap nyo na po ba sila o mayroon na po bang initial na pakikipag-ugnayan doon sa mga bagong naluklok sa pwesto na LGUs? Kami dito sa DA, wala namang kaming kulay dito, no? We are doing our job for the Filipino people. Yan ang utos ng ating presidente, no? Lahat ng kailangan bigyan ay bigyan, no? Walang kulay ito. At yes, we have started to trying to set appointments na with let's say the incoming Cebu governor and other government officials na kasama dun sa unang phase 1 na tinatawag natin, which is the NIR Region 6, 7, and 8 and yung Rice Emergency 12 and yun. Thank you, sir. Alvin Baltazar, Radio Pilipinas. Secretary, good morning po. Secretary, nabanggit nyo yung tungkol doon sa cooperation sana ng mga taga-LGU, Secretary. Apo. Bago ba yung election, ilang LGUs po ba yung nagbigay na ng kanilang cooperation para dito sa pagdidistribute ng burang bigas? Well, nung meeting namin dun sa Cebu with the governors of Visayas, almost all have committed naman. But then there are steps, katulad na may MOA na kailangan pirmahan, then ayun ngayon ang nandun tayo may mga pumirma na pero meron pang mga hindi nakapirma pending yung siyempre naging busy na lahat ng eleksyon pero ngayon tuloy-tuloy na lahat at we're setting up meetings and signing and scheduling the launches na. Kanina, Secretary, nabanggit nyo rin yung tungkol doon sa pila. Yung sa pila, mukhang may problema tayo doon sa pila. May mga pumipila daw kasi sa Kadiwa na nagpapakilalang anak ng mga senior citizen kasi hindi na makalakad, naka-wheelchair na. So, pwede raw ba yung ganong klase ng sistema on their behalf? Well, sa ngayon, pinapayagan namin yun dahil nga it might be true na ganun nga sitwasyon, but of course we are listing down yung mga ganun nagkiklaim and we will be counter-checking siguro sa kanilang tahanan at bisitahin sila para makita lang talaga. But of course, as of the moment, we cannot question and we really need to dispose and move out our stocks, magandang quality na bigas para tuloy-tuloy ho na at least makinabang. Anyway, makikinabang din naman yung iba. Secretary, ihabol ko lang ito. As of now ba, meron tayo nakukuha ang mga reklamo doon sa mga posibleng pananamantala ng mga traders doon sa mga magsasaka? Particularly yung mga nambabarat sa mga local farmers natin. Well, meron na kami listahan of areas na identified na talagang mababa ang bili masyado ng traders sa mga farmers. We have 32 locations na sa Luzon na nakikita at iniimbestigahan na ng opisina ng DA kung sino yung mga traders na bumili na yon. Because we have to identify them and basically may investigation na nangyayari ngayon. Meron na rin kaming plano para sa next harvest season ay yung sa mga lugar na yon na medyo nabilhan ng 13 pesos, 14 pesos, 15 pesos ay kami na pupunta ron sa next harvest season. Nakahanda kami bumili at meron na kaming marketing or purchasing procurement group na mobile na tatakbo sa mga may balitang area na mababa ang presyo ng palay. Secretary, isa na lang talaga. Doon sa ginagawa niyong investigation, mayroon bang posibleng kasong maisampa doon sa mga nanggugulang sa mga local farmers natin? At anong kaso? Well, technically, wala as of the moment. Pero siyempre, naghahanap kami ng paraan na legally baka maglabas kami ng policy in the future. Parang pinag-aaralan pa ho ito, But the idea that is set a floor price. Sa ibang bansa, meron mga ganung patakaran, like in India and other countries. So we are studying the best practices sa iba't ibang bansa so that we can hopefully, but of course, itong mga ganito, we were checking pa kung kailangan ba ito batas o pwedeng Department Administrative Order lang. Salamat po, sir. Clay Pardilla, People's Television. Good morning, Sec. Sec, you've mentioned about the phases. When are we planning to expand the distribution of NFA rice or bigas, Bente Bigas to Mindanao? Okay. Well, yung phase 1 natin is ngayon na, with Negros Island Region, Sinama Region 6, 7, and 8.
just to add and more details on that, sorry, may kodigo ko dito para I don't miss. Dahil maraming sa Region 1, first phase, ulitin ko lang, Negros Oriental, Samar, Eastern Samar, Negros Occidental, Northern Samar, Leyte, Bohol, Antique, Cebu, Iloilo, Capiz, Biliran, Southern Leyte, Guimaras, Siquijor, Aklan. Sinama din namin ng Mindoro kasi may clamor from Mindoro na galing sa amin yung bigas. Bakit wala kami? So sinama na namin sa first phase yan, and we are contacting yung mga governors dyan, Oriental and Occidental. Phase 2, ang target namin will be by July, and as mentioned before, ang rating namin is based on poverty incidence. So number 1 sa phase 2 natin in July will be Zamboanga del Norte, which has a 37.7% of poverty incidence. Yan ang isa pinamataas. Pangalawa, Basilan, Cotabato City, Tawi-Tawi, Maguindanao del Sur, Maguindanao, Davao Oriental, Sorsogon, Maguindanao del Norte. Yan ho ang phase 2. Ang phase 3 naman, September. The list is Sultan Kudarat, Lanao del Norte, Catanduanes, Agusan del Sur, Sarangani, at Dinagat Island. So yan ho yung tatlong phases natin na i-implement natin for yung tinatawag na shared subsidy. Shared subsidy. Sa Kadiwa naman, siguro nabanggit na rin nung the other day ng press namin na sa ngayon 34 ang Kadiwa outlets na meron for the vulnerable sector. By next month, it will be 55. Tapos yung sumama sa amin sa Rice Emergency 12 ay qualified din mag-join dito sa shared subsidy, which is itong Sinuloan, Laguna, Camsur, Mati, Davao, Cotabato Province, San Rafael, Bulacan, Palayan, Nueva Ecija, Isabela Province, Mataas na Kahoy, Batangas, Batanes, Navotas, at San Juan. Yan ho. Sir, follow-up lang naman po dun sa question ni Kuya Alvin. Ano po ba yung goal ng floor price para sa mga magsasaka? Well, ang goal nun is para makaset tayo ng floor price na hindi sila nalugi. Kasi ang pinakaayaw natin mangyari, malugi yung farmer, di ba? Dahil nga pinaghirapan niya, pinagpawisan. Siyempre, hangad natin kumita. Yun ang pinakamaganda. Pero kung sakaling due to adverse conditions or situations, meron pa ring floor price para nga hindi... Ang importante kasi ma-maintain natin tinatawag na planting intention . Kung nalugi ka this year, wag lang masakit. At kung hindi ka nalugi, break even ka lang. At least, malakas ang loob mo magtanim sa sunod na taon . Di ba? Hindi mababawasan yung pagtatanim. Yun ang pinaka-importante. So, yun yung idea. And hopefully nga, makahanap kami ng batas o ruling na kung hindi sumunod ang isang trader o isang buyer sa floor price, ay pwede nating kasuhan or ma-account sila. Katrina Domingo, ABS-CBN. Sir, good morning. Sir, initially, saan po yung 32 areas? Can you name a few provinces? Saan po yung pinakamaraming, yung sabi niyo po kanina, mayroong investigation doon sa traders na bumibili ng very low prices. Saan po yung particular area? Unfortunately, I don't have the details with me now, but maybe after this meeting, hahanapin ko sa computer ko. Yeah. Sir, on the shared subsidy, how much na po yung na-suspend ng government for subsidizing rice for indigent families to pull down the prices to 20 pesos per kilo? Depende sa tanong mo yan . Kung actual cash ba na linalabas namin ngayon, actually wala pa. Dahil sarami natin ng stocks. Sa ngayon, ang stocks natin ngayon ng palay is, nung unang nagsasabi ako, 300,000 tons na. Ngayon, nasa 400 plus thousand na . So lahat yan is yung NFA na bigas na binili galing sa GAA namin. So yan pa rin yung bigas na binibenta natin. So technically, except for the logistics of it, wala pang linalabas ang nadagdag pera ang gobyerno natin while selling this rice. Sir,
Sir, last from my end. Sir, under the in the next 3 years, in the remaining 3 years of President Ferdinand Marcos Jr., would it be possible, how likely is it for the government to extend the 20 peso rice for non-indigents, regular Filipinos? Well, inutos na ho ni Presidente sa amin at sa akin na gagawin na natin to hanggang 2028. Yung formula na lang ang basically pinag-uusapan. Meron na kaming idea sa magkano ka magagastos. Pero ang pinakamahirap ma-identify, siyempre hindi naman ito pwede sa lahat ng Pilipino, no? Of course, yung mayayaman, hindi na dapat sila sumama sa programa na yan. Pero ang ina-identify na lang namin ngayon through a study is yung sectors na kailangan talagang masuportahan, lalo na mahirap. But in general, ang idea as of the moment is 15 million families ang ating sisilbihan nito. Kung may 5 tao, may 4 na tao bawat pamilya, so that is 60 million people. Tapos yung quantity per month, ina-identify pa, of course. Thank you. Sam Medinilla, Business Mirror. Good morning, sir. Nung last month po, na-mention ng NFA na medyo nahihirapan pa rin raw po yung government na makomply yung 15-day national rice buffer stock. Mm-hmm. Tapos ang current inventory raw po that time is 358,000 metric tons. Ngayon po, nagbebenta po kasi yung NFA ng bigas. So hindi po ba mas mahihirapan yung government na ma-reach yung buffer stock na 15 days kung patuloy po magsasell sila dun sa 20 pesos per kilo rice? Well, this year, umabot tayo ng 10 days na buffer stock, di ba? Ang main reason kaya hindi natin but we still had 5 billion peso, 5 billion plus remaining for 2024 na pera. Ang main problem namin sa NFA is kulang kami ng warehouse. O kaya yung warehouses namin, over the years, marami nang dilapidated. That's why, but of course, because of the thrust of our Presidente, binigyan na niya kami ng budget last year. No? So ngayon, dahil sa utos ni Presidente, ginagawa na lahat ng mga warehouse na yun. And hopefully by maybe first quarter of next year tapos na and mas marami na tayong warehouses paglalagyan ng mga bigas na yan. And the budget technically is not enough per se to get 15 days. But kung mabago nga natin yung batas, no, at yung function maibalik ng konti yung functions ng NFA na pwede magbenta ng binili sa farmer at mapaikot yan, then we can exponentially use the same amount of money to buy more rice, no, to serve as buffer stock and to serve the people with mas murang bigas. I-clarify ko lang, sir. Bali, off doon sa 358 metric tons na rice warehouses ng NFA, ilan po doon yung target ng NFA na mabenta under sa 20 pesos rice program? At 250,000. Tapos, last na lang, sir, for my part. Yung itutuloy pa rin po ba ng NFA yung pag-auction ng rice nito? No, ang utos ko last 2 weeks ago, I met with all the NFA officials, no, from the branch managers, regional managers, and the mga quality control. Ang sabi ko sa kanila, and pinapalakas namin talaga yung quality control ng NFA, no, para nga ang ipapabid na lang natin or na tinatawag is yung mga bulok lang talaga. Diba? Hindi naman ang sinasabi ko naman dati pa na walang 100% na walang mabubulok. Meron. Kaya lang ano ba yung acceptable dyan na parameters, no? So sa akin 1 to 2% is acceptable, industry standard yan. So yun lang ang dapat natin ipabid. Thank you. Thank you po, sir. Eden Santos, Net 25. Secretary, good morning po. Clarification lang po. So, sa mga regions po na binabanggit ninyo, shared subsidy, ito po yung maghahati ang government at yung LGU sa 30 national pesos. and LGU, yes. Para doon sa 33 pesos kasi kaya naging 20. Sa Kadiwa po ba ay shoulder lahat ng government yung
Yes. 13 pesos. Hindi naman 13 pesos yun kasi yung presyo ng kadiwa from NFA is actually 29, not 33. So 9 pesos yun. So, yung bigas po, 29 pesos at 33 pesos yung original na price. 29 yan from the start because it is supposedly yung rice na yun is medyo kaka-age lang. Aging stocks yun yung tinatawag. Pero hindi naman ibig sabihin luma yun. Ibig sabihin mga 2 months old, parang gano'n. Yun. So, 29 pesos po pala yung original price, hindi po 33. Anyway, hindi po sa kadiwa. Hindi po ba kakayanin ng government through DA po na i-shoulder lahat at kadiwa centers po ang magbenta sa ating mga kababayan since meron pong mga LGUs na talagang hindi po kakayaning mag-subsidize para po makabili rin yung ating mga may hirap na kababayan na nasasakupan. Yung idea sa ngayon, medyo tama kayo ron. Yung idea sa ngayon, siyempre, hanggat maaari, dahil malaki din naman ang kailangan pera para doon sa mga first phase, second phase, third phase natin. Of course, yung mga mangyayari niyan, siyempre, mas gusto ko ng konti na may yung shared subsidy ang umiral para mas marami tayong magawa, di ba? Pero kung sakaling may LGU na may high poverty incidence na hindi kaya yun, talagang ang plano ay maglalagay ng kadiwa. Doon po sa phase 2, mag-start on July, sabi niyo po. Yes. So, ito po ay bandang Mindanao na yung makakabili po. Kagaya na nabanggit ko nga, yung Zamboanga del Norte, yung mga Basilan. Actually, karos lahat Mindanao. So, asahan po ng mga taga Mindanao yung 20 pesos na bigas on July. Nagre-repositioning na kami as of the moment dahil nga it takes, medyo logistically kung nakikita niya, pati tawi-tawi, yung mga ganun nandun Kaya kailangan Basilan, Isla yan. So it's a logistical concern na inaayos natin. Thank you po. Last question for Sec.Q Laurel, Clay Pardilla, People's Television. Hi, sir. Sorry, sir. Other topic. Can the Department of Agriculture confirm that it will impose a countrywide poultry ban from Brazil, which is our top meat supplier? Which how it will affect our the prices and supply of processed meat products? Well, basically tinamaan sila ng bird flu, no? And as of the moment, wala tayong regionalization agreement with Brazil. So yes, we will have to ban the whole country from exporting chicken to us, no? But of course, hindi lang naman Brazil ang nagsusupply sa Pilipinas, no? Maraming nagsusupply ng frozen chicken to the Philippines. So magda-divert lang ng market. But ang advantage lang ng Brazil, kaya malakas sila dahil sila pinakamura. So baka mas makabili lang tayo ng yung mga importers or processors na mas mahal ng konti. Pero I think the price difference is a few percentage lang. So as far as supply is concerned, I really don't see any issue. Baka may brief supply gap lang na baka 1 or 2 weeks because they have to change origins. But in general, I don't see any issue because even our local poultry industry is medyo maganda ang production So, wala masyado ako nakikita issue. Thank you very much, Sec. Kiko. Yusek Claire. Thank you very much. Thank you very much, Secretary Kiko. Thank you. At ngayon po ay handa na po tayong tumugon sa inyong mga katanungan. Alvin Baltazar, Radio Pilipinas. Yusek, good morning po. Yusek, if I'm not mistaken, matatapos na yung extension ni General Marbil sa June 4 kasi tapos na yung election. And meron ng mga pangalang lumulutang gaya ni General Melencio Nartaes being the number 2 man of the Nartades being the number 2 man and sinasabing close din kay Senadora Amy Marcos. And another name na lumulutang si General Torre, who led sensitive operations like the arrest of Pastor Apollo Kibeloy and former President Rodrigo Duterte. Meron na po bang take dito si Pangulong Marcos? At may nabanggit po ba si Pangulong Marcos kung ano yung possible criteria
na mapipili niya as the next Chief PNP? Ang mga nabanggit niyo pong pangalan ay pulos po lahat yan ay may integridad at magagaling. Sa ngayon po ay wala pa pong pinapaabot sa atin. Hintayin na lang po natin ang announcement ng Pangulo patungkol dyan. When do you expect yung announcement, Yusek? Kapag may nakarating na po agad sa akin, sa inyo ko po agad ibibigay ang impormasyon. Thank you very much. Eden Santos, Net 25. Yusek, good morning po. Meron po bang reaction from Malacanang dun sa naging statement po ni Alyansa Campaign Manager Toby Chanco na isinisisi po niya doon sa impeachment na isinulong against BP Sara yung pagkatalo po ng ibang kandidato po ng Alyansa? Wala pa po napaparating sa atin ang anumang reaksyon ng Pangulo patungkol dyan, kung yan man po ay totoo. Ang tangi lamang pong naibigay sa atin na impormasyon ay dapat pong iwanan na kung ano man yung mga naging issue nung panahon ng pangangampanya at magpatuloy na lamang po ang bawat isa ng kanilang trabaho para po naman ito ay sa taong bayan. Quick follow-up lang po. Hindi po ba kakausapin ng Pangulo si Kong Toby para po sabi niyo nga iwanan na dahil tapos na yung panahon ng kampanya, may mga nanalo na po? Wala pong napaparating sa atin ganyan sa ngayon. Maricel Halili, News 5. Good morning, Yusek. Yusek, may we have your reaction lang dun sa naging statement ni Vice President Sara Duterte that she wants the impeachment trial to pursue because she wants to see bloodbath. Your comment on that? Medyo may pagkabayulente ang tugon ng ating Vice Presidente pero we hope that it is just a figure of speech and it should not be taken literally. Kung yan naman po ang nais niya at talaga naman po magkakaroon ng balitaktakan kapag nagkaroon ng trial, hayaan na lang natin po itong gumulong. Sa point of view po ng Palace, whose blood should be spilled? Hindi po makikialam ang Pangulo patungkol sa ganyang issue. Okay, but do you agree with the statement of former Senator De Lima that this is a toxic rhetoric remarks coming from the Vice President? Hindi rin po tayo magbibigay ng anumang opinion patungkol po dyan. Salamat, Yusek. Clay Pardilla, People's Television. Good morning, Yusek. Yusek, the government has approved 16,000 positions for the coming school year, an increase from 10,000 teaching positions created annually under VP Duterte. Ano po yung nagtulak sa government to increase po ng 16,000 position? How will it impact the class sizes, improve the quality of education, and yung workload po ng mga teachers? Thank you po. Unang-una po, it is the directive of our President, Ferdinand Marcos Jr. to strengthen education system. And also this will add teaching workforces in the schools. We can still remember how the President immediately reacted to the suggestion of Secretary Sani Angara with regard to the needs of building of Child Development Center. The President immediately asked that the funds be released for that purpose. So with this, ang gusto po talaga ng Pangulo ay mabawasan ang kakulangan ng mga guro sa bawat eskwela. Ito lamang po ay unang parte, 16,000 teaching positions ay unang parte lamang po dahil ang target po ay 20,000 teaching positions po. At ang nais po natin at ang nais po ng Pangulo ay mabigyan po ang bawat estudyante, matutukan po ng kanilang guro para po mas maging maganda ang kanilang pagsasanay at pag-aaral. Na meron pong pondong inilaan po dito. Lumalabas po na ang pondo ay 4.19 billion. Ito po ay kasama po sa DepEd's built-in appropriation under 2025 GAA. So, tignan na lang po natin kung ano pa ang magiging proyekto pagdating po dito at mas gugustuhin po rin natin na magkaroon po ng mas maraming classrooms para sa darating na pasukan. Tuesday New, DZBB. Good morning, ma'am.
May utos po ba si Presidente kung meron man kaugnay ng problema po ngayon sa Visayas about the condition of the San Juanico Bridge? Kasi po medyo apektado na po yung mga residente, mga negosyante, at saka yung local economy doon. Ito lamang po ang una natin ipaparating. Ito'y ayon sa ating Pangulo. Ang pag-rehabilitate po, masasabi natin makakaroon ng pag-apekto, no? Sa taong bayan, sa concerned citizens na nandoon sa lugar. Pero tignan po natin ito sa mas positibong aspeto dahil ito po ay rehabilitation. Mas nanaisin po talaga na maiwasan kung ano maaaring idulot ng disgrasya kung ito man ay hindi maaayos na maaga. So, sa ngayon po ay nagkaroon ng blue alert. Ibig sabihin na sa heightened alert ang mga concerned agencies para po matugunan, marespondihan kung ano man po ang pangangailangan ng mga tao na aapektuhan. Nagkaroon na rin po ng multi-task force at magkakaroon din po ng public assistance desk on both sides doon sa bridge. At may 24-hour patrol unit na rin po for safety monitoring. Magkakaroon din po ng weighing station para madetermina yung mga vehicle na pwedeng dumaan. At ito po rin ang ipinangako ng DPWH, magkakaroon po ng 13 shuttle buses, 24/7 service para dun sa mga tao na maapektuhan para po magamit po ang lugar dahil light vehicles lamang po ang maaaring gumamit dito. So, pansamantala yun po. At mayroon pong pakikipag-ugnayan ang DPWH sa LGUs at sa PPA para how to ferry the buses of passengers na maaaring maapektuhan po. Thank you, ma'am. Last question, Sam Medinilla, Business Mirror. Good afternoon, good morning, ma'am. Magpa-follow up lang kami, ma'am, regarding po dun sa investigation ng Office of the President sa OWA, controversial 1.4 billion land acquisition deal ng OWA. Aside from former administrator Arnel Ignacio, may iba pa po bang other OWA officials na na-sanction or natanggal sa position dahil po dun sa nasabing transaction? Sa ngayon po ay under investigation pa po ang lahat. At kung meron pa pong iba mga opisyal na involved dito, magkakaroon po ng aksyon. Kung sila may tatanggalin, sususpindihin, at maagarang investigasyon po ang kinakailangan dito. Tapos, na-determine na po ba ng Office of the President if yung fund na nagamit for that controversial transaction is nanggaling po dun sa OWA fund, OWA GAA fund, or dun sa OWA Trust Fund? Sa initial na investigasyon, hindi po affected ang OWA Trust Fund, pero iniimbestigahan pa rin po kung may nagamit. Pero initial po na investigasyon, wala daw po. As of this moment. Thank you, ma'am. Okay. Thank you very much, Yusek Claire. At bago po tayo magtapos, isa pang good news para naman sa mga nagsilbi sa midterm elections nung nakaraang linggo. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., dinagdagan pa ng Department of Budget and Management ng 1,000 piso ang election honorarium ng mga guro at poll workers. Bukod pa ito sa nauna ng 2,000 pisong across the board na dagdag allowance na inanunsyo ng DBM. Dahil sa bagong aumento, makatatanggap na ngayon ng 13,000 piso ang chairperson ng Electoral Board, habang 12,000 piso naman ang poll clerk at ikatlong miyembro ng board. Hindi po matatawaran ang serbisyo ng higit 750,000 poll workers na inabot na ng madaling araw sa mga presinto o hindi na natulog, matiyak lang na mabilang ng tama at maprotektahan ang ating mga boto. Saludo po kami sa inyong dedikasyon. At ito po nagtatapos ang ating briefing ngayong Lunes. Maraming salamat Malacanang Press Corps. Magandang tanghali para sa bagong Pilipinas.